Sa akin kasi yung character ko here, napansin nyo naman, simple lang, inosente din. But lahat nagbago, syempre dahil dun sa panahon, kung ano nangyari. Can you share some of the experiences on filming the film? Anong mga ma-share nyo, like yung sa lifting, sa gun, yung mga action, pati yung chase, yung mga car chase, how was it? Well, same din naman. Lahat din naman ng characters ko mostly is parang clean. Pero dito napansin nyo, first few days, nagpatubo ako ng balbas, bigote. It's real. Pero nung pumasok na ito, nakita niyo naman kung gaano ka-clean look yun dito sa Safe Skies Archer. Sabi ko talaga, kailangan na po talaga i-shave hanggang sa nilaban na kailangan talagang i-prosthetic. So, dito ko na-appreciate yung, alam yun, bilang aktor, artista, ibibigay mo yung buong sarili mo na kayo na po bahala, sige na, ilagay nyo na. Ang alam ko, nagkaroon pa ng time na prosthetics ako dito ng dugo, parang dugo, tas pagkatanggal, natanggal din yung kilay ko. Sabi ko, ngiti na lang ako eh. Paano po gagawin natin dito? Sabi lang sa akin, shade na lang natin. Sabi, hindi naman po pwede mo gano'n. Ngingiti ka na lang talaga. Pero you know, meron yung parang buong time na galing kami ng fight scene, puro lupa, nakakauwi na ako sa bahay, may lupa pa sa underwear ko. Totoo yun. But you know, you appreciate yung totoo, meron. Ang masama pa nga sa sobrang pagod natin, hindi na ako nakaligo. Pagkagising ko, yung unan ko, may lupa na. Ano ba paano yun? But yeah, first time kaya yeah, prosthetics yun. Yung bigote ko na dun sa second part na medyo pahuli na. So lahat yan tagalan pa. Pwede na po ba to? Parang okay daw. Tatanungin, mamaya babalik naman, gugupitan ng konti. Di mo alam, mamaya nagugupit na yung labi ko. Ate, masakit. Pero, na-appreciate ko lahat, like yung effort talaga nila lahat. I mean, ito, i-share ko lang what's happening sa prods, mga taping. May time talagang inaalat pag may mga eksena. But here, na-appreciate ko na parang, minsan sabi ko parang, ang tagal ah. Nasa tent lang ako, lahat na ng laro sa cellphone ko, nalaro ko na. Kulang na lang sa Facebook, naubos na, umulit na yung feed ko, sa TikTok, parang pare-pare sa algorithm. Dito na-appreciate ko na, alam mo yun, may shot talaga na gusto ang mga director, ang production, na talagang kahit oras, kung hindi mo pa makukuha, you need it, you want it, get it. Yun yung nagugustuhan ko sa craft namin na, you know, takes a lot of time para dun sa quality. Hindi natin kailangan ng quantity, kundi yung quality. Ayos. Yeah, pero yun nga po, mabalik lang. Na-appreciate ko dito, kaya kitang-kita nyo naman yung ako din, nung pagkatingin ko dun sa mga shots na nung nag-brief sila, sa sobrang board ko po, nandun ako, nanonood na ako sa system nila, diba? Nanonood na ako ganun. Tapos nakikita ko kung paano talaga nila gawan ng way para makuha talaga exactly yung mga nakita nyo na po sa mga shots at saka sa mga eksena. And lalo na yung mga bago rin na mga nakasama ko dito is yung mga malulupit na actor talaga, besides kay Nadine at kay Francis, sila kay Boji, ang saya nila kasama, ang dami ko natututunan. Yun po. Since you mentioned earlier na parang 12 days lang to na shoot, sa mga cast po, may mga na-discover pa ba kayo while filming this? Sana natuklasan ko. Well, ayun nga, katulad ng sabi ni Francis, katrabaho na kami before sa isang show at ang sarap lang ng, alam mo yun, yung mga moments na kami, imbis nagpapahinga kami, parehas kami in a way na gumagawa kami ng, hindi lang basta matutulog. I mean, may kipagkwentuhan kami, may matututunan kami, we ask people around na paano ginagawa to, about, you know, about dun sa craft na ginagawa namin. Si Francis kasi mas more on sa pag-direct. Ako kasi mga tanong ko about movies, ganito, sa shots, tinitingnan ko na paano ginagawa. Yun, dun ko natuklasan na parang ang sarap din pala na nakatenga kasama si Francis na kumentuhan lang kami. Actually, alam nyo ba, ito, off topic lang sa si Francis pa una sa akin nag-pitch nung Safe Skies Archer eh. Yeah, siya pa. Nagulat ako, sabi niya pa sa akin, alam mo ikaw na, sabi ko, 3 buwan na ako hindi na binabalikan ng Viva.
So, ayun lang. Tapos kinuwento niya sa akin, dami pinag-kwento. Anyway, ayun, so bumalik naman. Natuklasan ko din na kay Nadine, actually, alam naman natin yan, may kanya-kanya naman ng sinasabi mga tao, hindi natin alam, kahit sa akin, kung ano. Doon ko lang natuklasan na masaya katrabaho si Nadine, mabait, saka very caring sa lahat. Ang ganda ng mga kwentuhan namin ito, pero natuklasan ko din ang hirap din pala sa kanya maging antukin kasi hindi siya nagko-coffee. So, paano yun? Tapos, mahirap din siya kasabay kumain kasi puro gulay. So, paano yun? Mahirap din maging kasama sa cast niya. Alam mo, kung ikaw magpapakain ka, iisipan mo siya. Kailangan gulay. Paano to? Naalala ko na nagpa-pizza. Ayaw nga pala kailangan itong gulay. Sino gulay yan? Uy, pansit canton pa. Naalala ko nung kumain sila ng pansit canton, hindi na ako niyaya. Ako yata nasa labas ng canton. Sa commissioner sa kanya na parang ganito, ganyan. Alam mo ba yung pansit canton, hindi ganyan. Yung oil niyan galing sa ganito, ganyan. Sabi niya, what? Stuck siya mga siguro 5 minutes, hindi na siya kumain. Sabi, wala na akong magagawa, nakain ko na eh. Pero hindi na talaga ako kakain yan. So yun, ayun. Tapos kay Direk naman, appreciate ko lang kung paano yung craft. Alam mo yun, bilang isang Direk Rated. Sabi ko, ang sarap makatrabaho. Gusto ko pa siyang makatrabaho. Kaya lagi ko siyang hinihilitan. Kapag may role, napadaan lang. Pwede na ako doon. Yun. Napansin ko there's a lot of elements in this series. So may pagka-dark siya, and there's a little bit of comedy. May drama din, of course. So, combining all of these elements, my question is, ano yung gusto nyong takeaway for the viewers? Ano yung gusto nyong makuha nila after watching this series? Sa akin kasi yung character ko here, napansin nyo naman, simple lang, inosente din. But lahat nagbago, syempre dahil dun sa panahon, kung ano nangyari. Katulad ng character ni Stacy, nagbabago lahat, lalo na kapag sa mga panahon na, alam mo yan, gipit tayo, may mga pangyayari na hindi natin inaasahan. And what more sa akin, yung character ko dun, hindi ko naman inasahan na mangyayari yun. So lahat sa akin, umabot hanggang sa ultimate revenge niya. So, ano bang pinaka-takeaway ko dyan? Alam mo, more on, hindi kasi ako ma-revenge na tao eh. Mas more on, ano lang ako, mas more on, like kay Stacy, mas more on, family comes first. Naniniwala ako dun sa sinasabi, sa pinapakita dun na kahit saan ka mapunta na downest mo, family pa rin naman ang uunahin mo, kahit sarili mo hindi mo mauna. Kung kayo yung magpapatuloy ng buhay ng mga characters that you played, ano yung how would it played out for you? It's a good question, pero for me, totoo naman, walang light yung sa character, pero ewan ko kay Stacy wala na natitira. Wala na rin natitira, quits na kami. But for me, honestly, it's more on revenge pa rin eh. Like, dun yung binigay ko yung sa last look. I mean, it says everything na what could possible happen sa if ever may next. But if ever, ako may mga naisip din ako. Sabi ko, bakit hindi nilang kami yung next na magiging tauhan ng kami naman yung babagpak sa mga ganun. It's very adventurous at marami kang pwedeng isipin sa mga gagawin nila. It's not more about the light. Kahit nga dun, it's more about the journey na.